Ngunit bago tayo magpatuloy ay alamin mo muna ang inaasahan at gawaing nakalaan para sa araling ito. Nasusuri ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar. Naiisa-isa ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar. Nakapagpapahayag ng sariling pagpapahalaga tungkol sa natutuhan. Bago tayo pupunta sa bago nating aralin, magbalitaan muna tayo. Sa kasalukuyang ating nararanasan ngayong may pandemya, maraming maliliit na grupo ang nag-aalsa marahil na rin sa pagkagutom at nawala ng trabaho. Bakit kaya hindi maaari magdeklara na lamang ang Pangulo ng Batas Militar upang tugunan ang emergency sa kalusugan dulot ng COVID-19? Alinsunod sa Artikulo 7, Section 18 ng 1987 Konstitusyon, maari lamang magdeklara ng batas militar ang Pangulo para sa layuning masugpo ang mga karahasan, pagsalakay o rebelyon. Malinaw na wala ang mga kondisyong ito sa bansa sa kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 emergency. May kapangyarihan ang Pangulo na atasan ang sandatahang lakas alinsunod sa konstitusyon. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nangangailangan ng sama-sama at holistikong pagtugon sa emergency sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan, lokal na awtoridad, pribadong sektor at buong komunidad. Isang bagay ito na hindi matutugunan ng militar ng mag-isa. Tara, magbabalik-aral muna tayo. Kumuha ng ballpen at papel at isulat ang letra ng tamang sagot. Bibigyan kita ng 5 segundo para isipin ang sagot. Unang bilang, ayon kay Pangulong Marcos, paano mapipigilan ang krimen sa Pilipinas? A. Ito ay sa pamamagitan ng militar. B. Sa pamamagitan ng diplomasya. C. Sa pamamagitan ng edukasyon. D. Sa pamamagitan ng relihiyon. Kung ang sagot mo ay letrang A, magaling! Naniniwala si Pangulong Marcos na ang tanging solusyon upang maging mas mapayapa ang lipunan ay gawing mas sanay ang mga sundalong Pilipino sa pagtatanggol ng kanilang bansa at lipunan. Ikalawang bilang, paano tinanggap ng mga mamamayang Pilipino ang pamunuan ni Pangulong Marcos sa kanyang unang termino? A. Ikinagalit ng mga Pilipino ang pagkapangulo ni Marcos dahil napatunayang tiwali na lider ito. B. Ikinasiya nila ang pamumuno ni Pangulong Marcos dahil natupad ang kanyang mga ipinangako. C. Ikinalungkot ng mga Pilipino ang hindi kasiyasiyang uri ng pamamalakad ni Pangulong Marcos. D. Nangamba ang mga Pilipino sa kakayahan ni Pangulong Marcos na pamunuan ang bansa. Kung ang sagot mo ay letrang B, mahusay! Naging matagumpay ang unang termino ni Ferdinand Marcos bilang Pangulo ng Bansa sapagkat lahat ng kanyang ipinangako ay tila nabigyang katotohanan. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa kanya na makuha muli ang boto ng mga mamamayan sa sumunod na eleksyon. Ikatlong bilang, anong batas ang malinaw na nagtatadhana ng paglilipat ng pagmamay-ari ng lupa sa mga magsasaka? A. Shared Tenancy Act. B. Batas sa pag-upa ng 1963. C.
Comprehensive Land Law. D. Batas Republika 3844. Kung ang sagot mo ay letrang D, tumpak! Pinagtibay ni Macapagal ang Batas Republika 3844 o Agricultural Land Reform Code noong Agosto 8, 1963. Ang mga magsasakang walang sariling pagmamay-ari ay pagkakalooban ng lupang sakahan sa tulong ng pamahalaan. Ikaapat na bilang. Ano marahil ang sanhi ng kakulangan sa supply ng bigas at mais sa panahon ni Macapagal? A. Pagpasok ng mga produktong dayuhan. B. Kakulangan ng lupang sakahan. C. Makalumang paraan ng pagsasaka. D. Katiwalian sa pamahalaan. Kung ang sagot mo ay letrang C, magaling! Sa agrikultura, hindi naging epektibo ang paraan ng pagsasaka. Isa sa mga dahilan ay ang makalumang paraan ng pagsasaka. Dahil dito, lumaki ang kakulangan sa bigas na kailangan pang umangkat sa ibang bansa. Kalimang bilang. Ano ang mensaheng nais iparating ng pangyayaring ito? Sa panahon ni Garcia, nagdaraos ng taunang Republic Cultural Awards ang Pilipinas. A. May pagpapahalaga sa sariling kultura ang mga Pilipino. B. Masalimuot ang kultura ng mga Pilipino dahil sa pananakop. C. Maganda ang pangalan ng programang ito ni Garcia. D. Nakilala sa buong Asya ang kakaibang kultura ng Pilipino. Kung ang sagot mo ay letrang A, magaling! Dahil sa pananakop ng tatlong bansa na nakaimpluwensya sa kulturang Pilipino, naisip ni Garcia na bigyan ng halaga o buhayang muli ang sariling kultura. Upang maisakatuparan, nagdaraos ng taunang Republic Cultural Awards. Ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagpapahalaga sa sariling kultura. Maglaro tayo. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang salita na tinutukoy sa bawat bilang. Bibigyan kita ng 3 segundo upang isipin ang sagot. Unang tanong, ika-10 Pangulo ng Republika ng Pilipinas o ika-6 na Pangulo ng ika-3 Republika ng Pilipinas. Kung ang sagot mo ay Ferdinand Marcos, mahusay! Kalawang bilang. Ito ay pagpataw ng kapangyarihang militar sa isang lugar maging isang bansa dulot ng pangangailangan. Ito ay marahas na aksyon ng pamahalaan upang hadlangan ang mga nagbabantang panganib tulad ng himagsikan, rebelyon, paglusob at karahasan. Ano ito? Kung ang sagot mo ay batas militar, magaling! Kilala mo ba kung sino ang nasa larawan? Tama! Siya si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Siya ang Pangulong nagtakda ng batas militar. Sa ilalim ng batas militar, ang buong bansa ay napasailalim sa kapangyarihan ng militar sa pamumuno ng Pangulo bilang punong komander ng hukbong sandatahan.
Sa iyong sariling pananaw, paano binago ng batas militar ang kalagayang panlipunan ng mamamayang Pilipino? Ano-ano ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar? Ito ang ating aalamin sa araling ito. Para sa isang bansang namuhay sa mahabang kasaysayan ng pagkakasakop sa kamay ng mga banyaga, hindi nakapagtatakang masidhi ang pagpapahalaga ng mamayan nito sa kalayaan. Sa kalagayang ito, inaasahan ng mamamayan na ang pamahalaan ang pangunahing tagapagtaguyod at tagapagsulong ng kanilang kalayaan at karapatan. Sa gitna ng samut-saring protesta at demonstrasyon laban sa pamahalaan, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Proclamation No. 1081 na naglagay sa Pilipinas sa ilalim ng batas militar o martial law. Handa ka na bang malaman ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagdeklara ng batas militar? Tara at makinig ng mabuti. Una, maraming kinaharap na suliranin ang bansa. Hindi umunlad ang ekonomiya gaya ng inaasahan sa kabila ng tulong na ibinigay ng World Bank, International Monetary Fund at iba pang foreign banks. Pangalawa, pag-usbong at pagkilos ng oposisyon. Naging magulo ang kalagayan ng politika ng bansa dahil sa pagsibol ng iba't ibang ideolohiya at paniniwala. Nakadagdag pa ang black propaganda sa gulo at pagkawatak-watak ng mga mamamayan. Iba't ibang samahan na may iba't ibang simulain ang naitatag sa bansa tulad ng Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, National People's Army, Kabataang Makabayan, Lapiang Manggagawa, malawakang samahan ng mga magsasaka, Movement for the Advancement of Nationalism at iba pa. Sa Mindanao, lalong lumala ang hidwaan ng mga Kristiyano at Muslim. Binuo ang Moro National Liberation Front na ang layunin ay bumuo ng isang bansang Moro at ihiwalay ang pamamahala nito na sumasaklaw sa mga pulo ng Mindanao, Sulu at Palawan. Ikatlo, lumubha ang kaguluhan dulot ng mga rebelde sa mga lungsod at lalawigan mula sa pag-aalsa ng National People's Army at Communist Party of the Philippines. Maraming pagdukot at pagpatay sa mga pinuno at mga kawani ng pamahalaan ang kinasangkutan ng NPA. Balak ng kilusang ito na papagsakin ang pamahalaan ng Pilipinas. Ikaapat, suliranin sa kapayapaan o peace and order sa paglawak ng demonstrasyon, welga o mga rally. Noong Enero 26, 1970, isang napakalaking rally ang idinaos ng National Union of Students of the Philippines sa harap ng gusali ng Kongreso. Hiniling ng mga estudyante at mga guro ang pagkakaroon ng konbensyon para sa saligang batas. Isang rally ang idinaos sa Plaza Miranda na binubuo ng mga guro, pari, madre at iba pang profesional na tinawag na Rally ng Bayan. Ikalima, pagbomba sa Plaza Miranda. Noong Agosto 21, 1971, isang meeting de avance ang idinaos ng Lapiang Liberal para sa proklamasyon ng kanilang kandidato para sa halalan ng mga senador at pinunong lokal. Napakaraming tao ang dumalo upang makinig sa talumpati ng mga kandidato. Ngunit, nang ikasyam ng gabi, 2 granada ang pumutok sa entablado. Nasugatan ng malubha sina Jovito Salonga, Alcalde Ramon Bagatsing at Gerardo Rojas. I-click ang like
Kung ang pahayag ay pangyayaring nagbigay daan upang ideklara ang batas militar at dislike naman kung hindi. Unang bilang, paglaganap ng mga makaliwang grupo o rebelde. Pangalawa, pagdami ng mga demonstrasyon at rally. Ikatlo, paglago ng ekonomiya ng bansa. Ikaapat, paglubha ng kaguluhang dala ng mga rebeldeng NPA. Kalima, pagkakaroon ng katahimikan at kaayusan sa bansa. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, piliin at i-click ang tamang sagot. Kulay berde kapag tama ang inyong sagot. Kulay pula kapag mali ang inyong sagot. Unang bilang, sino ang lumagda at nagpahayag ng batas militar noong Setyembre 21 at 23, 1972? A. Ferdinand Marcos. B. Fidel Ramos. C. Corazon Aquino. D. Diosdado Macapagal. Ikalawang bilang, saan naganap ang pagbomba sa meeting de avance ng Partido Liberal? A. Sa Luneta. B. Sa Liwasang Bonifacio. C. Sa Plaza Miranda. D. EDSA Shrine. Ikatlong bilang, alin ang hindi tumutukoy sa batas militar? A. Espesyal na kapangyarihan ng Pangulo. B. Sistema ng patakaran ng Estado. C. Ipinatutupad ng panandalian. D. May sibilyang kapangyarihan ang leader. Ikaapat, ito ay rally na idinaos sa Plaza Miranda ng mga guro, pari, madre at iba pang profesional. A. Rally ng bayan. B. Rally ng taong bayan. C. Rally ng profesional. D. Rally ng mambabatikos. Ikalimang bilang, kailan naganap ang napakalaking rally na idinaos ng National Union of Students of the Philippines na ginanap sa harap ng Kongreso? A. Enero 26, 1970. B. Enero 13, 1970. C. Pebrero 27, 1970. D. Agosto 21, 1970. Pagdating ng araw, kapag ikaw ay nasa tamang gulang na, paano ka makatutulong upang magkaroon ng isang matiwasay, maayos at tahimik na bansa? Maaari mong isubmit ang iyong sagot sa aking email. Para sa panghuling gawain, gumawa ng isang jingle sa salo ng isang makabagong awitin. Ipamalas sa jingle ang iyong pagpapahalaga sa iyong kalayaan at karapatang pantao. Ibatay ang output sa pamantayan sa pagbibigay ng marka. Narito ang mga pamantayan sa pagbibigay ng marka. Una, kalidad ng kaisipang inilahad at kaangkupan sa tema, 15%. Pangalawa, pagkamalikhain, estilo ng presentasyon at orihinal, 15%. Katlo, organisasyon ng mga pangyayaring inilahad, 10%. Ikaapat, mapanghikayat at pangkahalatang dating sa manonood, 10%. Na may kabuuang puntos, 50%.